Ang alarm ng telepono ni Celine ang pumutol sa tahimik na gabi. Hindi pa nag-uumaga, pero ang tunog na iyon ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa kanyang puso. Imbes na pambungad sa isang panibagong araw, pakiramdam niya ay wakas na ng kanyang mundo. Walang kaalam-alam si Mang Lito na sa oras na ito, ang kanyang anak ay naglalakad na papunta sa bangin na naghihintay na lumunok sa kanya. Mabilis siyang nagbihis ng kanyang puting uniforme ng nurse, ang bawat galaw niya ay mabigat. Hindi niya maalis sa isip ang huling beses na nakita niya ang kanyang ama. Masaya, nagbibiro tungkol sa pagtatanim ng mga gulay sa bakuran. Sino ang mag-aakala na sa sumunod na araw, ang kanyang ama ay nasa loob na ng kulungan, akusado sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Parang isang bangungot na ayaw matapos. Pagdating niya sa ospital, imbes na dumiretso sa kanyang ward, dumaan siya sa may lobby. Nakita niya ang isang matikas na lalaki na nakaupo, naghihintay. Nakasuot ito ng mamahaling barong at may dala-dalang briefcase. Ang mukha nito ay pamilyar. Siya si Atty. Ramirez, ang kilalang abogado ng pamilya Alcantara, ang pinakamalaking real estate developer sa bansa. Nurse Celine Reyes, bati ng abogado, ang boses nito ay formal at may otoridad. Salamat sa pagdating. Tiningnan siya ni Celine, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Bakit po ako? At bakit po kayo nandito? Ang sabi po ng pulis, kayo ang abogado ng taong nagdemanda sa tatay ko. Tumango si Atty. Ramirez. Tama ka. Pero may inaalok akong solusyon para sa sitwasyon ng tatay mo. Inakay siya ng abogado sa isang pribadong silid. Doon, ipinaliwanag nito ang sitwasyon, nakulong si Mang Lito dahil sa isang panloloko na may kaugnayan sa isang lupain. Kung mapapatunayan siyang guilty, 3 taon siyang makukulong at kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Ang nagdemanda ay walang iba kundi si Lorenzo Alcantara. Nanginig ang mga kamay ni Celine. Pero hindi po magagawa ng tatay ko iyon. Siya po ang pinakamatapat na tao na kilala ko. Alam ko, sabi ni Atty. Ramirez. Sa totoo lang, may ebidensya na may nag-frame sa kanya. Kung gusto mo, maaari kong gawing malaya ang tatay mo sa isang kondisyon. Lumiwanag ang mukha ni Celine. Ano po iyon? Gagawin ko po ang kahit ano. Ang abogado ay huminga ng malalim. Gustong makasal ni Lorenzo Alcantara sa iyo. Para siyang nabingi sa sinabi ng abogado. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang lalaki na nasa likod ng pagkakakulong ng kanyang ama ay siya ring magiging susi sa kalayaan nito. At ang kapalit ay ang kanyang sarili. Pakiulit po, bulong niya, hindi makapaniwala. Magpakasal ka sa kanya at ilalabas ko ang tatay mo sa kulungan. Isasaayos ko rin ang lahat ng utang niyo. Ang kasal ay 1 taon lang ang itatagal. Sa panahong iyon, magiging ina ka sa 4 niyang anak. Kapalit ng serbisyo mo, magiging malaya ang tatay mo at magkakaroon kayo ng pondo para sa inyong kinabukasan. Nataranta si Celine. Hindi niya kilala si Lorenzo Alcantara. Bukod sa nakikita niya lang ito sa TV at sa mga balita bilang isang seryoso at mayaman na businessman. Bakit niya kailangan magpakasal? Hindi ko po maintindihan pagtatapat niya. Bakit ako? Bakit kailangan niya ng asawa? Marami naman pong mas mayaman at mas maganda sa akin. Pinagmasdan siya ni Atty. Ramirez. Simple lang. Kailangan niya ng isang taong may sapat na kasanayan sa pag-aalaga ng mga bata at may malinis na reputasyon para maging ina ng kanyang mga anak. At isa kang nurse, kaya alam kong kaya mo sila alagaan. Ang kasal na ito ay isang transaksyon lang, Gina Reyes. Walang kasamang damdamin. Sa sandaling matapos ang 1 taon, maaari ka nang umalis at magsimula ng bago mong buhay. Sa tingin ko, patas na ang deal. Isang transaksyon. 1 taon ng pagkukunwari. 1 taon para maging ina ng mga batang hindi niya kadugo. 1 taon para makasama ang isang lalaking estranghero at malamig. 1 taon para maibalik ang kalayaan ng kanyang ama. Ang mga luha ay nag-umpisang tumulo sa kanyang pisngi. Ang kaligayahan at buhay na pinangarap niya para sa sarili ay parang basag na salamin na nagkalat sa sahig. Ngunit sa kabilang banda, nakita niya ang mukha ng kanyang ama, malaya na, masayang nagtatanim sa kanilang bakuran. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian. Pinahid niya ang kanyang mga luha.
Ang mga desisyong ginawa ng kanyang puso ay lagi para sa kaligtasan ng pamilya. Hindi niya papayagang mabulok ang kanyang ama sa kulungan dahil sa isang bagay na hindi nito ginawa. Sige po, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tinatanggap ko po ang kasunduan. Isang linggo ang lumipas. Mabilis na naisagawa ang kasal. Isang simple at pribadong seremonya lang ito na hindi dinaluhan ng sinuman sa pamilya Alcantara, maliban sa mga tauhan ng abogado. Hindi niya pa nakikilala si Lorenzo Alcantara ng personal. Isang kasal na walang pag-ibig, walang pangarap. Isang kasal na nagmarka sa simula ng kanyang pagbagsak, ang pagbangon. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng Alcantara Mansion. Sa kamay niya, hawak-hawak niya ang kanyang lumang maleta na naglalaman ng lahat ng kanyang mga damit at personal na gamit. Sa loob ng gate na iyon, naghihintay ang isang bagong buhay bilang asawa ni Lorenzo Alcantara at ina ng 4 niyang anak. Isang buhay na alam niyang magiging malungkot at mahirap. Ang gate ay bumukas at ang kanyang hininga ay huminto. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob, ngunit alam niyang wala na siyang kawala. Hindi na niya matandaan kung kailan huling gabi na naisip niyang umuwi ng may bigat sa dibdib. Mula nang pumanaw si Beatrice, ang bawat pag-uwi niya ay parang pagpasok sa isang napakalaking mausoleum, matahimik, malamig at walang buhay. Nakita niya ang isang matangkad na figura na nakatayo sa harap ng malaking pintuan, isang tao na hindi niya kilala, isang babaeng may maliit na bagahe at mga matang puno ng kaba. Agad niyang naunawaan kung sino siya. Ang kanyang asawa. Seryosong pinagmasdan ni Lorenzo ang babae. Selene Reyes. Ang pangalan ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ito ang babaeng pinakasalan niya para maging kiinati ng kanyang mga anak. Isang transaksyon. Isang kasunduan na ginawa niya nang hindi nag-iisip, isang desperadong hakbang para magkaroon ng katahimikan sa kanyang buhay. Edna Reyes, ang bati niya, malamig at walang damdamin. Maligayang pagdating sa bahay ko. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon na magsalita si Celine. Direkta siyang pumasok sa bahay at nakita ang 4 na anak na naglalaro sa sala. Si Rafa ay nakaupo sa sofa, naglalaro ng video games, habang sina Isay, Junjun, at Leia ay naglilipat-lipat ng mga channel sa Z. Ang ingay ng mga bata ay panandali ang nagpapalimot sa kanya, ngunit pagpasok ni Celine sa bahay, ang katahimikan ay bumalik. Ang mga bata ay tumigil sa kanilang ginagawa at tiningnan ang estrangherang babae. Rafa, Isay, Junjun, Leia, tawag niya, ang kanyang boses ay may otoridad. Halika kayo dito. Gusto kong ipakilala sa inyo ang bago nating kasama. Mabilis na lumapit sina Junjun at Leia sa kanya. Si Isay ay dahan-dahan, habang si Rafa ay nanatili sa kanyang kinaupuan, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ito si Selene. Siya ang bago ninyong yaya, sabi niya, pinigilan ang salitang iina na lumabas sa kanyang bibig. Nagulat si Celine sa sinabi niya, ngunit nanatili siyang tahimik. Ngunit si Rafa ay hindi nagpatalo. Hindi ko siya kailangan, bulong ni Rafa, sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi siya ang nanay namin. Lumapit si Lorenzo kay Rafa at sinabihan ito na itigil na. Ang kanyang boses ay nagiging mas malamig. Hindi ko siya pinili para maging ina ninyo. Nandito lang siya para alagaan kayo, at yun lang ang kailangan ninyong malaman. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Celine, ngunit hindi siya nag-atubili. Kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Hindi niya papayagan ang sinuman na kunin ang posisyon ni Beatrice sa kanyang puso at sa puso ng kanyang mga anak. May ilang alituntunin, patuloy niya, nakatingin kay Celine. Una, huwag kang makikialam sa aming buhay. Pangalawa, huwag kang magpapakita ng anumang damdamin. Pangatlo, huwag kang magpapakilala bilang ina ng mga bata. At pang-4, huwag mong subukan na maging totoo sa amin. Ito ay isang kasunduan lang. Kapag natapos na ang 1 taon, babalik ka sa iyong dating buhay, at babalik kami sa amin. Pagkatapos noon, iniwan niya si Celine sa sala kasama ang mga bata. Narinig niya ang pag-iyak ni Isay, at alam niyang sinabi niya ang mga maling salita, ngunit hindi niya pinansin. Kailangan niyang maging matigas. Ang kanyang puso ay parang isang pader ng yelo, at hindi niya papayagan ang sinuman na sirain iyon. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakita niya ang isang lumang larawan ni Beatrice.
Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Miss na niya si Beatrice, ang babaeng minahal niya ng sobra. Pero alam niya na ang pagpili na magpakasal sa isang estranghero ay isang paraan para makalimutan ang nakaraan. Ngunit ang bawat sandali ng katahimikan ay nagpapaalala sa kanya na mali ang ginawa niya. Sa huli, tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang kamay niya, at ang isang patak ng luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang buhay niya ay nagiging isang malaking kasinungalingan, isang pagpapanggap. At ang pinakamahalaga, hindi niya alam kung paano siya makakalabas sa sitwasyong ito. Ang unang araw ni Celine sa Alcantara Mansion ay parang isang walang katapusang pagsubok. Matapos ang malamig na pagtanggap ni Lorenzo, at ang masakit na salitang kiyaya na ibinansag niya sa kanya, pakiramdam ni Celine ay nasa isang malaking kulungan siya, isang kulungang gawa sa ginto, ngunit kulungan pa rin. Sinubukan niyang magsimula sa kusina upang maghanda ng agahan. Ngunit pagpasok niya, nakita niyang si Manang Esther, ang matagal ng kasambahay ng pamilya, ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay seryoso. "Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala dito," sabi ni Manang Esther. "Sanay na po ako sa mga gusto ng mga bata." Ang mga salita ay parang suntok sa dibdib ni Celine. Kahit sa simpleng paggawa ng agahan, hindi niya magawang maging bahagi ng pamilya. Sumunod na sinubukan niya ay kausapin si Rafa, ang pinakamatanda. Nakita niya itong nag-aaral sa library at dahan-dahang lumapit. "Rafa, gusto mo bang magmeryenda?" "Nagluto ako ng tinapay na paborito ni nanay," sabi ni Celine. Tinignan siya ni Rafa mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng paghamak. "Hindi ko kailangan ang luto ng estranghero. At huwag mo akong tatawagin na ganyan. Hindi kita nanay." Ang boses ni Rafa ay malamig, puno ng galit at sakit. Naramdaman ni Celine ang matinding pighati. Alam niya na hindi siya ang tunay na ina ng mga bata, ngunit ang pagtanggi ni Rafa ay masakit pa rin. Umalis siya sa library, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Hindi siya sumuko. Pumunta siya sa kwarto ni Isay, ang ikalawang anak ni Lorenzo. Nakita niya itong nakaupo sa kama, yakap-yakap ang isang lumang manika. "Isay, kumusta ka?" tanong ni Celine, dahan-dahan. "Gusto mo bang magbasa tayo ng libro?" Hindi nagsalita si Isay. Hindi siya tumingin kay Celine at nanatili siyang nakayakap sa kanyang manika. Ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Rafa. Lumabas si Celine sa kwarto ni Isay, ang pakiramdam niya ay parang wala siyang silbi. Naiwan na lang sina Junjun at Leah. Nakita niya si Junjun na naglalaro sa hardin. "Junjun," tawag niya at tumingin sa kanya ang bata, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Gusto mo bang maglaro?" Tumakbo palayo si Junjun, ang kanyang mga hakbang ay mabilis, at sinabi niya sa kanya, "Sabi ni Kuya Rafa, huwag daw kaming makikipaglaro sa estranghero." Ang mga salita ng bata ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagkabigo. Para siyang isang pader na pilit na ginigiba, ngunit nananatiling matatag. Ngunit may isang bata na hindi siya tinalikuran. Si Elia, ang pinakabunso. Nakita niya si Leah na naglalaro sa kanyang kwarto at dahan-dahan siyang lumapit. "Hello, Leah," bulong ni Celine. "Gusto mo bang makinig sa isang kwento?" Ang mga mata ni Leah ay lumiwanag. Tumango siya at umupo si Celine sa tabi niya at sinimulan ang kwento ng isang prinsesa na naghahanap ng kanyang pamilya. Habang nagkukwento si Celine, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang kamay. Ito ay si Leah. Ang maliit na kamay na iyon ay parang isang maliit na sinag ng araw na nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang isang koneksyon sa mga bata. Sa gitna ng pagbabasa, biglang tumunog ang telepono. Narinig niya ang boses ni Trina sa kabilang linya. "Hello? Nandyan ka ba, kapatid?" sabi ni Trina, ang boses nito ay masayang-masaya. "Don't worry, I'm coming to you. Sabi ko kay Lorenzo, I'll visit the kids. I'll take care of them, since you're so busy. I'll take care of you, too, Dee." Ang mga salita ni Trina ay parang isang malaking tanong sa isip ni Celine. Bakit siya pupunta dito? At bakit niya kailangan mag-ingat? Ano ang plano niya? Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pag-aalala. Alam niya na si Trina ay hindi niya kapatid, ngunit alam niya na ang kanyang pagdating ay magdudulot ng gulo. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari,
ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag. Ang kanyang pamilya ay nasa panganib at kailangan niyang protektahan ang mga bata. Ito ang simula ng kanyang laban. Sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Lorenzo ang isang kakaibang katahimikan sa bahay. Hindi na niya narinig ang pag-iyak ni Isay o ang ingay ni Junjun sa tuwing naglalaro siya. Ang lahat ay parang nagbago dahil sa presensya ni Celine. Ngunit hindi niya alam kung ito ay isang mabuting bagay o isang masamang bagay. Ang kanyang puso ay parang isang pader ng yelo, at sa tuwing may isang maliit na crack, agad niyang inilalagay ang kanyang kalasag. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa kanyang opisina, narinig niya ang tunog ng bell. Alam niyang may dumating. At ang ngiti sa mga labi ng mga bata ay nagpahiwatig kung sino ito. Ate Trina, sigaw ni Rafa, ang kanyang mukha ay maliwanag na maliwanag. Si Catalina Trina Suarez, ang kapatid ni Celine, ay pumasok sa bahay. Nakasuot siya ng isang magandang dress, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Siya ay maganda at ang kanyang ngiti ay nakakakuha ng pansin. Siya ang kaibigan ng kanyang yumaong asawa at matagal na siyang nag-aalaga sa mga bata. Hello, Jutay loves, bati ni Trina sa mga bata, niyakap niya sila isa-isa. Nakita ni Lorenzo na si Celine ay nakatayo sa likuran ni Manang Esther. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Parang isang larawan na hindi gumagalaw. Celine, Jutay sister, tawag ni Trina at niyakap niya si Celine. How are you? I hope you're doing well. I'm here to help you, you know. Masyado ka na yatang napapagod. Let me take over. Ang mga salita ni Trina ay parang isang matamis na kanta, ngunit naramdaman ni Lorenzo ang isang kakaibang lamig sa kanyang tinig. Hindi niya maintindihan kung bakit. Lumapit si Trina kay Lorenzo at ang ngiti nito ay mas lalong naging matamis. Lorenzo, my dear. I'm so worried about you. Masyado ka na yatang napapagod. And I'm worried about the kids. Nagkukwento si Rafa na parang may kung anong nangyari. You know, Tiningnan ni Lorenzo si Trina at ang kanyang isip ay nag-umpisang magduda. Si Trina ay kaibigan ng kanyang asawa at alam niya na ang kanyang intensyon ay mabuti. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Celine na nakatayo sa likuran, parang may isang malaking tanong na pumapasok sa kanyang isipan. Alam mo, Lorenzo, sabi ni Trina, ang kanyang boses ay mas mababa. I'm just worried about Celine. She's a sweet girl, but she's desperate. I know she needs money. And I just hope she's not using the kids to get what she wants. Ang mga salita ni Trina ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Lorenzo. Napaisip siya sa mga salita ni Trina. Si Celine ay isang nurse at alam niyang kailangan niya ng pera. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang walang emosyon, walang pag-ibig. Isang transaksyon. Ilang sandali, bumalik si Lorenzo sa kanyang opisina. Nakita niya si Celine na nagbabasa ng kwento kay Ilya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang boses ay malambing at ang mga mata niya ay nagningning. Nakita niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang init na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng pag-ibig na naramdaman niya sa kanyang yumaong asawa. Tingnan mo iyon, bulong niya sa sarili. Ang ganda ng boses niya. Ang ganda ng kanyang ngiti. Ngunit agad siyang napabuntong hininga. Ang mga salita ni Trina ay umalinggaw sa kanyang isipan. She's desperate. She's using the kids. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Ang kanyang mata ay nakatingin sa kanyang asawa, na nagbabasa ng kwento sa kanyang anak, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga alalahanin. Sa huli, kinailangan niyang bumalik sa trabaho. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, ngunit bago siya umalis, narinig niya ang boses ni Celine. Hello po, sir, sabi ni Celine, ang kanyang boses ay nanginginig. Alaga po kayo. Tiningnan siya ni Lorenzo. Salamat. Mag-ingat ka sa mga bata. Sa pagmamadali niya, hindi niya narinig ang pag-iyak ni Ilya. Ang kanyang anak ay biglang nilalagnat. Ang katawan niya ay nag-init at ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si Celine ang tanging tao na naroroon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nang maramdaman ni Celine ang init sa noo ni Ilya, nawala sa isip niya ang lahat ng sinabi ni Lorenzo at ni Trina. Ang tanging nasa isip niya ay ang bata.
Ang katawan ni Ilya ay nag-iinit, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang kanyang hininga ay mabigat. Agad na kumilos si Celine. Ang kanyang mga kasanayan bilang isang nurse ay mabilis na bumalik. Dinala niya si Ilya sa kanyang kwarto, at mabilis siyang kumuha ng maligamgam na tubig at tuwalya. Habang pinupunasan niya ang noo, lieg, at braso ni Ilya, patuloy siyang nagsasalita sa bata. "Kaya mo yan, baby girl," bulong ni Celine, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. "Nandito si Yaya. Nandito si si Celine. Gagaling ka, okay? Gagaling ka." Ang gabi ay lumipas, ngunit hindi na tinag si Celine. Siya ay nanatili sa tabi ni Ilya, patuloy na pinupunasan ang kanyang katawan, at sinisigurado na hindi siya nagpapawis. Sa bawat pagpunas, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa bata. Hindi lang siya isang yaya. Hindi lang siya isang babaeng nagpapanggap na ina. Siya ay nagiging isang ina sa mga mata ng bata. Samantala, si Lorenzo ay nasa daan pa uwi. Ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin. Ang pag-iyak ni Lia sa background ng telepono ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Trina na, "She's desperate," ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa kanyang puso. Ngunit sa kabilang banda, ang mga salita ni Celine na, "Alaga po kayo," ay parang isang maliit na sinag ng araw. Nang dumating siya sa bahay, tahimik ang lahat. Tumakbo siya sa kwarto ni Ilya, at nakita niya ang isang tanawin na nagpabago sa kanyang buhay. Si Celine ay nakaupo sa tabi ni Ilya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang kamay ay nasa noo ng bata. Ang mga mata ni Celine ay nanlalaki sa pagod, ngunit ang kanyang mga galaw ay mabilis at maingat. Ang mga salita ni Trina ay biglang nawala sa kanyang isipan. Ang nakita niya ay hindi isang desperadong babae na naghahanap ng pera. Ang nakita niya ay isang ina, isang nurse, isang anghel na nagbabantay sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay parang natunaw sa init na naramdaman niya. Lumapit si Lorenzo sa kanila at umupo sa isang upuan. "Kumusta na siya?" tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Okay na po," sagot ni Celine, hindi siya tumingin kay Lorenzo. Nawala na ang lagnat niya. Kailangan lang niya ng pahinga. Tahimik ang dalawa. Tiningnan ni Lorenzo si Celine, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. "Salamat," bulong niya. Tiningnan siya ni Celine. Ang mga mata ni Lorenzo ay puno ng luha. "Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Ang mga salita ay parang isang malaking regalo para kay Celine. Ang kanyang puso ay parang isang lumang basag na salamin na biglang nabuo. Hindi na siya isang yaya. Hindi na siya isang babaeng nagpapanggap. Siya ay isang tao na mahalaga. "Celine," sabi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Salamat." Ang mga salita ay parang isang himala. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Lorenzo sa kanyang pangalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang koneksyon sa lalaking pinakasalan niya. Ang malamig na pader ng yelo ay biglang nagkaroon ng crack. Ilang oras ang lumipas. Si Ilya ay tulog na, at si Celine ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang kamay. Ito ay si Lorenzo. "Matulog ka na, Celine," bulong niya. "Ako na ang bahala sa kanya." Ngunit bago pa makasagot si Celine, biglang gumalaw si Ilya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tiningnan niya si Celine. "Mama," bulong ni Ilya at niyakap niya si Celine ng mahigpit. Ang mga salita ay parang isang tunog na nagpabago sa buong mundo. Si Lorenzo ay nakatingin kay Celine, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagmamahal. Ang pader ng yelo ay biglang nagiging tubig. Sa loob ng ilang araw matapos ang paggaling ni Ilya, nagbago ang ihip ng hangin sa buong mansyon. Para kay Lorenzo, ang dating malungkot at tahimik na bahay ay nagiging buhay. Marinig na niya ang tawa ng kanyang mga anak, ang mga halakhak na parang musika sa kanyang tenga. Ang katahimikan na dati niyang gustong-gusto ay nagiging ingay na ngayon, isang ingay na nagpapasaya sa kanya. Isang hapon, nakaupo si Lorenzo sa veranda, nagbabasa ng dyaryo. Narinig niya ang ingay sa hardin. Sumilik siya at nakita si Celine, kasama ang 4 na bata. Naglalaro sila ng tagu-taguan. Si Junjun ay nagtatago sa likod ng isang malaking halaman at si Ilya ay nagtatago sa likod ni Celine.
Si Isay ay nakaupo sa isang upuan, nagbabasa ng libro, ngunit paminsan-minsan ay tumitingin sa kanila at ngumingiti. Ang tawa ni Junjun ay malakas, at ang ngiti sa labi ni Celine ay totoo. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita si Celine bilang isang estranghero na pinakasalan niya para sa isang transaksyon. Nakita niya siya bilang isang tao na nagdudulot ng liwanag sa kanyang pamilya. Isang tao na nagpapalaya sa kanyang mga anak sa kalungkutan na naranasan nila matapos ang pagkamatay ni Beatrice. Nang matapos ang laro, dahan-dahang lumapit si Celine sa veranda. "Sir, okay po ba kayo?" tanong niya. Tumango si Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. "Salamat," bulong niya. "Para saan po?" tanong ni Celine. "Sa lahat," sabi ni Lorenzo. "Salamat sa pagiging totoo sa aking mga anak. Salamat sa pagiging isang ina." Ang mga salita ay parang isang matamis na kanta. Ang mga mata ni Celine ay nanlaki sa pagtataka. Hindi niya akalain na maririnig niya ang mga salitang iyon mula sa lalaking pinakasalan niya. "Ito po ang trabaho ko," sabi ni Celine. "Ang mag-alaga sa mga bata. Ang magbigay ng kaligayahan sa kanila. Iyon po ang gusto ko." Ang kanyang mga salita ay parang isang malaking regalo para kay Lorenzo. Ang kanyang puso ay parang natunaw. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso na hindi niya naramdaman noon. Ang init na iyon ay hindi lang paghanga, kundi pag-ibig. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, nakaupo si Lorenzo at Celine sa living room. Ang katahimikan ay komportable, hindi na malamig at malungkot. Kamusta po ang trabaho ninyo?" tanong ni Celine. "Okay lang," sagot ni Lorenzo. "Medyo nakakapagod. Pero sulit naman." "Pareho po tayo," sabi ni Celine. "Trabaho ko po noon ay pagod, pero sulit din lalo na pag nakikita ko ang mga pasyente ko na gumagaling." Nag-usap sila ng mahabang panahon. Tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga pangarap. Ang kanilang mga salita ay puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, nakalimutan nila na sila ay nagpapanggap lang. Nakalimutan nila na ang kanilang relasyon ay isang transaksyon. Nang mag-umpisa ng mag-alisan ang mga bata, si Trina ay nasa labas ng bahay, nakatago sa likuran ng malaking halaman. Nakita niya si Lorenzo at Celine na nag-uusap. Nakita niya ang ngiti sa mukha ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno ng galit at inggit. Hindi niya papayagan ang sinuman na kunin ang posisyon na gusto niya. "Hindi ito magtatagal," bulong ni Trina sa sarili. "Hindi ako papayag na ang aso ko lang ang makakakuha sa lahat ng gusto ko." Nag-umpisa siyang maglakad palayo sa bahay. Naglabas siya ng kanyang cellphone at nagsalita sa isang lalaki sa kabilang linya. "Hello, it's me," sabi ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng galit. "It's time to do it, the final plan will get everything. This game is almost over." Ang mga araw na lumipas ay parang isang panaginip para kay Celine. Ang bahay na dating malamig at tahimik ay napuno na ng tawanan at ingay ng mga bata. Ang mga mata ni Lorenzo ay hindi na malamig at ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal. Ito ay ang simula ng isang bagong buhay, isang simula na pinangarap niya. Ngunit ang mga panaginip ay may wakas, at ang wakas na iyon ay darating sa pinakamabilis na paraan. Isang umaga, habang naglalaro sina Junjun at Leah sa hardin, si Celine ay nasa kusina, naghahanda ng merienda. Narinig niya ang tawa ni Junjun at ang hiyawan ni Leah. "At Celine," sigaw ni Junjun, "tingnan mo po." Ang bata ay tumalon sa isang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Si Celine ay ngumiti, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Siya ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga batang ito na nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Ngunit ang panaginip ay biglang naging bangungot. Narinig niya ang isang malakas na tunog. Ang tunog ng isang salamin na nabasag, at ang malakas na pag-iyak ni Junjun. Agad na tumakbo si Celine sa hardin, ang kanyang puso ay kumakaba. Nakita niya si Junjun, nakaupo sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ang upuan na pinagtatampulan niya ay nabasag, at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga basag na salamin. "Junjun," sigaw ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis siyang lumapit sa bata, at dahan-dahan niyang inalis ang mga basag na salamin sa kanyang mga kamay. Ang mga luha ay nag-umpisang tumulo sa kanyang mga pisngi. "Mama! Mama!" iyak ni Leah na nakatayo sa tabi ni Celine.
Nang marinig ni Celine ang boses ni Ilya, agad siyang tumawag sa ospital. Habang naghihintay siya, biglang dumating si Trina. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Celine! Ano ang nangyari? Tanong ni Trina. Ito ba ang ginagawa mo sa mga bata? Hinahayaan mo lang silang maglaro sa mga basag na salamin? Ano ka ba, hindi ka ba marunong mag-alaga? Ang mga salita ni Trina ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa puso ni Celine. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang tanging nasa isip niya ay ang bata na nagdurugo sa kanyang mga kamay. Nang dumating si Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang tanawin, ang kanyang anak na nagdurugo, si Celine na umiiyak, at si Trina na nagagalit. Celine, sigaw ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Anong nangyari? Bakit nagdurugo ang anak ko? Sir, hindi ko po alam, bulong ni Celine, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam, di. Hindi mo alam, sigaw ni Lorenzo. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang ina ng mga bata. Bakit mo pinabayaan ang anak ko? Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagkabigo. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit hindi siya pinayagan ni Lorenzo. Umalis ka, sabi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Umalis ka sa bahay ko. Hindi kita kailangan. Hindi ka ina. Hindi ka asawa. Umalis ka. Sa gitna ng malakas na ulan, si Celine ay tumayo sa labas ng bahay ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay parang nabasag. Ang mga salita ni Lorenzo ay umalinggaw sa kanyang isipan, ang mga salitang nagwasak sa kanyang buhay. Ang panaginip na ito ay nagwakas. Ang kanyang buhay ay nagiging isang malaking bangungot. Ang kanyang pamilya ay nawala na. Ang kanyang pag-asa ay nawala na. Ang lahat ay nawala. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lorenzo. Ang kanyang isip ay puno ng galit, sakit at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ang kanyang anak ay nagdurugo, at ang babaeng pinakasalan niya ay nasa labas na, mag-isa. Ang mga salita ni Trina ay umalinggaw sa kanyang isipan, she's desperate. She's using the kids. Ngunit ang mga mata ni Celine, na puno ng luha, ay hindi niya maalis sa kanyang isipan. Umalis ka. Ang kanyang mga salita ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Habang nag-iisip siya, biglang dumating si Rafa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Dad, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay nanginginig. May sasabihin po ako sa inyo. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Rafa si Lorenzo na magsalita. Mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang cellphone. Alam ko po, Dad, na hindi kayo magtitiwala sa akin, sabi ni Rafa. Pero may narinig po ako. May narinig po akong kakaiba sa usapan ni Tita Trina sa telepono. May sinabi siya tungkol sa inyo at tungkol kay Celine. Nakinig si Lorenzo kay Rafa, ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Isang araw, habang naglilinis si Rafa sa kwarto ni Ilya, nakita niya ang isang lumang larawan ni Beatrice. Sa likuran ng larawan, may isang maliit na recording device. Nalaman ni Rafa na ito ay isang regalo ni Beatrice sa kanya bago siya pumanaw. Mayroon itong isang mensahe. Nang malaman niya ito, narinig niya ang boses ni Trina sa kabilang linya. Hello, it's me, sabi ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng galit. It's time to do it, the final plan will get everything. This game is almost over. Ang mga salita ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Rafa. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nang gabing iyon, natagpuan ni Rafa ang kanyang sarili na nag-iisip. Ang mga salita ni Trina, ang mga salita ni Celine, ang mga salita ni Dad. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Sa huli, kinailangan niyang maging matatag. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang maging matapang. Pumunta siya sa kwarto ni Lorenzo at ipinakita niya ang device. Dad, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay nanginginig. May kailangan po kayong pakinggan.
Ito po ang magpapaliwanag sa lahat. Dahan-dahang kinuha ni Lorenzo ang device. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang marinig. Ang tunog ng isang boses ay umalinggaw sa kwarto. Ito ay ang boses ni Trina, ngunit mas malakas kaysa sa dati. Ang mga salita ay puno ng galit at inggit. Celine, Defay sister, sabi ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ito ang magiging wakas mo. Ang lahat ng gusto ko, makukuha ko. Ang pera, ang pamilya, ang lahat. At ikaw magiging basura ka lang. Ang mga salita ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Lorenzo. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Ang susunod na boses ay nagpabago sa kanyang buhay. Ito ay ang boses ng kanyang yumaong asawa. Trina, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Beatrice. Bakit mo ako sinisiraan? Bakit mo sinisira ang buhay ko? Hindi mo alam, Beatrice, sagot ni Trina. Hindi mo alam ang lahat ng gusto ko. Ang pera, ang pamilya, ang lahat. Ang lahat ng iyon ay akin. Ang mga salita ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Lorenzo. Ang kanyang puso ay puno ng galit, sakit at pagdududa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Ang kanyang buhay ay nagiging isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nagiging maling impormasyon. Ang mga salita ni Trina at ni Beatrice ay umalinggaw sa kanyang isipan, parang isang malakas na tunog na hindi niya kayang kalimutan. Ang kanyang mundo ay parang bumagsak. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nagiging maling impormasyon. Ang kanyang asawa ay hindi namatay sa aksidente. Ang kanyang asawa ay pinatay. At ang pumatay ay walang iba kundi si Trina, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, galit at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit niya nagawa ito? Bakit niya sinira ang buhay ko? Hindi niya pinansin si Rafa, na nakatayo sa tabi niya, umiiyak. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala. Ang mga alaala ng kanyang asawa, ang mga alaala ng kanilang buhay. Ang mga alaala ng mga salita ni Trina, na nagpabago sa kanyang buhay. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Atty. Ramirez. Alcantara, sabi ng abogado. May balita ako sa inyo. Nakita ko si Miss Celine. She's in the cave. She's okay, but she's not happy. I think you should talk to her. Ang mga salita ni Atty. Ramirez ay parang isang sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. Tumakbo siya palabas ng bahay at nagmamadaling sumakay sa kanyang kotse. Ang kanyang isip ay puno ng isang bagay. Si Celine. Nang dumating siya sa cave, nakita niya si Celine na nakaupo sa isang sulok, umiinom ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagod. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Celine, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Celine T. Tumingin si Celine sa kanya, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Sir, ano pong ginagawa ninyo dito? Hindi na niya pinansin ang mga salita ni Celine. Lumapit siya sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Celine, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sorry. I'm so sorry. I'm so stupid. I'm so d. Hindi niya kayang tapusin ang kanyang mga salita. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang kanyang isip ay puno ng pagsisisi. Sir, ano pong nangyari? Tanong ni Celine. Trina, she's not who we think she is, sabi ni Lorenzo. She's the one who framed your father. She's the one who did all of this. Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Celine. Ang kanyang puso ay puno ng galit, sakit at pagkalito. Hindi ko po maintindihan, bulong ni Celine. Bakit niya gagawin yun? Hindi ko rin alam, sabi ni Lorenzo. But I have a recording. A recording from my late wife. It's about Trina. She killed her. She killed her because she wanted me. She wanted my money. She wanted my family.
Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Celine. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang kanyang isip ay puno ng galit. Kailangan nating gawin ang isang bagay, sabi ni Lorenzo. Kailangan nating vaccine ang lahat. Kailangan nating vaccine si Trina. Kailangan nating ibalik ang hustisya sa iyong ama. Kailangan nating ibalik ang hustisya sa aking asawa. Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang malaking regalo para kay Celine. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon, may isang tao na nakikinig sa kanya. Sige po, sabi ni Celine. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang pamilya ninyo. Bumalik si Celine sa Alcantara Mansion. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Alam niya na ang lahat ng ginawa ni Trina ay para sa pera, at ang lahat ng pinaghirapan niya ay mawawala sa isang iglap. Sa pagbabalik niya, tinanggap siya ni Manang Esther, at ang mga bata, lalo na si Isay at Junjun, ay tumakbo at niyakap siya. At Celine, sigaw ni Isay. Hindi ka na aalis, di ba? Hindi na, sagot ni Celine, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi na ako aalis. Nandito na ako para sa inyo. Ang mga salita ni Celine ay parang isang matamis na kanta. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Alam niya na ang mga bata ay nagbigay ng kulay sa kanyang buhay, at hindi niya papayagan na mawala ang mga ito. Sa kabilang banda, si Trina ay naghanda para sa isang malaking pagdiriwang. Nais niyang ipahayag ang kanyang kasal kay Lorenzo, at ang pagiging iinati ng mga bata. Siya ay nagplano ng lahat, mula sa mga bisita hanggang sa mga pagkain. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang ginawa ay magiging isang malaking bitag. Nang dumating si Trina sa mansyon, nakita niya si Celine na nag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit sinubukan niyang itago ito. Celine, what are you doing here? Tanong ni Trina, ang kanyang boses ay malamig. I thought you were gone. Hindi, sagot ni Celine. Nandito ako para sa pamilya ko. Nandito ako para sa mga anak ko. Ang mga salita ni Celine ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Trina. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Hindi niya akalain na babalik si Celine. Ang pagdiriwang ay nagsimula. Ang mga bisita ay dumating at ang lahat ay masaya. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang malaking lihim na naghihintay na maipahayag. Nang dumating si Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Naghanda siya ng isang talumpati at nagbigay ng isang toast. Salamat sa lahat ng dumating, sabi ni Lorenzo. Gusto kong magpasalamat sa isang tao na nagbago ng buhay ko. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Celine. Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Trina. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Hindi niya maintindihan kung bakit. Mayroon akong isang mahalagang anunsyo, patuloy ni Lorenzo. Si Trina, she's not who we think she is. She's the one who framed Celine's father. She's the one who killed my wife. Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Trina. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi totoo yan, sigaw ni Trina. Nagsisinungaling kayo. Ngunit bago pa makasagot si Trina, biglang lumabas si Rafa. Hawak niya ang isang recording device. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Hindi nagsisinungaling si Dad, sabi ni Rafa. Ito ang patunay. Ang tunog ng boses ni Trina ay umalinggaw sa buong mansyon. Ang kanyang boses ay puno ng galit at inggit. Celine, Defay sister, sabi ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ito ang magiging wakas mo. Ang lahat ng gusto ko, makukuha ko. Ang pera, ang pamilya, ang lahat. At ikaw magiging basura ka lang. Ang mga salita ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Trina. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Celine, sabi ni Lorenzo. Bakit mo ako pinakasalan? Bakit ka pumayag sa kasal na ito? Nasaan ang nanay mo? Bakit mo pinabayaan ang tatay mo? Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Celine. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Sa huli, dumating ang mga pulis. Dinakip nila si Trina at dinala siya sa kulungan.
Bago siya umalis, tumingin siya kay Celine. Hindi pa ito ang wakas, Celine, bulong ni Trina. Hindi mo alam ang lahat. Ang totoo, ang nanay mo ay kaibigan ko. Ang nanay mo, she's the one who gave me the idea to kill Beatrice. Ang mga salita ni Trina ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Celine. Ang kanyang mundo ay parang bumagsak. Pagkatapos ng gulo na dulot ni Trina, bumalik ang katahimikan sa Alcantara Mansion. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, mayroong malaking sakit at pagkalito na hindi pa nalulunasan. Ang mga salita ni Trina, lalo na ang tungkol sa ina ni Celine, ay nanatili sa isipan ni Celine. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pumunta siya sa ospital, kung saan nagpapagaling si Mang Lito. Niyakap niya ang kanyang ama, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Anak, sabi ni Mang Lito, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong hindi ako magiging matatag kung wala ka. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Nakinig si Celine sa kanyang ama, at ang mga luha ay nag-umpisang dumaloy sa kanyang pisngi. Tatay, may gusto akong malaman. Ang nanay ko, kaibigan po ba siya ni Trina? May kinalaman po ba siya sa lahat ng ito? Nakinig si Mang Lito sa kanyang anak, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Anak, magkaibigan sila. Pero hindi niya alam na si Trina ang may gawa ng lahat ng ito. Ang nanay mo, pumanaw na siya. Hindi niya alam ang totoo. Ipinangako ko sa kanya na protektahan kita at ginagawa ko ito. Ang mga salita ni Mang Lito ay parang isang malaking suntok sa mukha ni Celine. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nagiging maling impormasyon. Bumalik siya sa Alcantara Mansion, ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin. Nakita niya si Lorenzo na nakaupo sa sala, nag-iisa. Lumapit siya sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Celine, sabi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang nangyari. Sorry. I'm so sorry. I'm so stupid. I should have listened to you. I should have trusted you. Nakinig si Celine sa kanyang asawa at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Hindi mo kasalanan, sabi ni Celine. Si Trina ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang may kasalanan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang mga salita ni Celine ay parang isang himala. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang isip ay puno ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, biglang lumapit ang mga bata. Si Rafa, Isay, John, at Leah ay tumakbo at niyakap si Celine. Mama, sabi ni Leah. Nandito ka na. Ang mga salita ni Leah ay parang isang matamis na kanta. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Celine, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging totoo sa amin. Ang mga salita ni Rafa ay parang isang malaking regalo para kay Celine. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon, may isang tao na nakikinig sa kanya. Sige po, sabi ni Celine. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang pamilya ninyo. Nang gabi na iyon, nakaupo si Lorenzo at Celine sa veranda. Ang katahimikan ay komportable, hindi na malamig at malungkot. Celine, sabi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig. May gusto akong ibigay sa iyo. Nilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob may isang magandang singsing. Ito ay ang singsing ng ina ni Celine, ang singsing na kinuha ni Trina. Ito ang singsing ng nanay mo, sabi ni Lorenzo. Gusto kong ibalik sa iyo. Ito ang magiging simbolo ng ating pag-ibig. Ang ating pag-ibig ay magiging matibay, tulad ng singsing na ito. Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang matamis na kanta. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang isip ay puno ng pag-ibig. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nagiging totoo. Ang araw ay sumisikat na, at ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng Alcantara Mansion. Ang bahay na dati ay malungkot at tahimik ay napuno na ng ingay at tawanan. Si Lorenzo ay nagising, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Sa tabi niya, si Celine ay natutulog, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Tiningnan ni Lorenzo ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal.
Siya ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa babaeng ito na nagbago ng kanyang buhay at nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Ang babaeng pinakasalan niya para sa isang transaksyon ay nagiging isang pamilya. Isang araw, naghanda si Lorenzo ng isang picnic para sa buong pamilya. Sila ay pumunta sa isang malaking parke at naglalaro sila ng frisbee. Si Rafa ay tumawa, si Isay ay ngumiti, si Junjun ay tumalon at si Ilya ay tumakbo. Ang lahat ay masaya. Habang naglalaro sila, dahan-dahang lumapit si Lorenzo kay Celine. Nilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob may isang magandang singsing. Ito ay ang singsing ng ina ni Celine, ang singsing na kinuha ni Trina. Celine, sabi ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig. Ang una nating kasal ay isang transaksyon. Isang kasunduan. Ngunit gusto kong magkaroon tayo ng tunay na kasal. Gusto kong maging asawa ka. Gusto kong maging ina ka ng aking mga anak. At gusto kong maging bahagi ka ng pamilya namin. Will you marry me again? Ang mga luha ay nag-umpisang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bulong niya. Lorenzo. Pakakasalan kita. Niyakap ni Lorenzo si Celine ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Ang kanyang isip ay puno ng kaligayahan. Ang huling eksena ay isang litrato ng pamilya Alcantara. Si Lorenzo, si Celine at ang 4 na bata. Ang lahat ay nakangiti, ang lahat ay masaya. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Ito ay ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Lorenzo at Celine. Ang kanilang paglalakbay mula sa isang malamig na kasunduan hanggang sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga mahal kong mambabasa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, sa pagmamahal at sa pagbabasa ng kwentong ito. Sa bawat pagbabasa ninyo, naramdaman ko ang inyong pagmamahal, at iyan ang nagbigay sa akin ng lakas para tapusin ang kwentong ito. Ang paglalakbay na ito ay puno ng emosyon. Sa bawat salita, sa bawat pangungusap, naramdaman ko ang sakit, ang pagkalito, ang galit at ang pagmamahal. Ang kwento ni Lorenzo at Celine ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa pag-asa, at sa pagiging isang pamilya. Nais kong ipaalam sa inyo na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, sa pag-asa, at sa pagiging isang pamilya. Sana, sa pagbabasa ninyo ng kwentong ito, naramdaman ninyo ang lahat ng emosyon na naramdaman ko. Sana, sa bawat salita, naramdaman ninyo ang pagmamahal na gusto kong ipahayag. Ang kwentong ito ay para sa inyo. Ito ay isang regalo mula sa akin. Sana, pagkatapos ng kwentong ito, magkaroon kayo ng lakas para harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sana, magkaroon kayo ng pag-asa na ang lahat ay magiging maayos. Sana, magkaroon kayo ng pagmamahal sa inyong mga sarili at sa inyong mga pamilya. Muli, maraming salamat sa inyo. Huwag kayong mag-atubili na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ay ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Kilig bawat sandali,